Samantala, wala raw balak mag-apologize si BIR Commissioner Kim Henares sa mga miyembro ng Philippine Medical Association kaugnay ng advertisement na inilabas sila sa mga pahayagan kaugnay ng mga doktor sa pagbabayad ng kanilang mga buwis. May live report si Claire Delfin. Claire? Gigi, unfair yan ang buwelta ng Philippine Medical Association sa patalastas ng BIR na nagpapakita ng isang guro na pasa ng isang doktor. Ang mensahe raw dun sa patalastas ay pabigat ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero ayon sa PMA or Philippine Medical Association, 10 to 15% lang daw ng mga doktor ang malaki ang kita. At dapat daw inspirational at positive ang campaign at hindi mapanira. Pero ang BIR nanindigan sa kanilang patalastas, ayon pa kay Commissioner Kim Henares ng BIR, pag tinatanong raw kasi yung mga tao, ang unang reklamo nila, mga doktor raw hindi nagbabayad ng resibo. So bakit daw hindi pinupulis ng PMA ang kanilang mga miyembro? Ayon din sa BIR, hindi lang ang mga doktor ang kanilang pinatatamaan. May dalawa pang kasabay na inilabas na print ad. May print ad na karga ang isang sous chef o ng isang sous chef ang independent accountant. At meron ding isa pa, nakarga naman ng isang foreman ang isang online seller. Base raw ang mga ito sa totoong tax information na nakafile sa kanila, pinalitan lang ang mga pangalan. Ang mensahe ayon sa BIR, yun nga raw, pabigat ang mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero dahil na insulto, hiling ng PMA mag-sorry sa kanila ang BIR. Bagay na ayon naman na magbigay ang BIR. Sabi pa nga ni Henares, magsusorry lang daw sila kung mapapatunayan ng PMA na walang doktor na hindi nagbabayad ng tamang buwis. At bukod sa pagpapalabas ng mga advertisement, tuloy pa rin daw ang kada 2 linggong pagsasampa ng tax evasion case sa Department of Justice. Ayon pa sa BIR, wala silang balak na itigil ang shame and scare tactic na ito, lalo pa sa taong ito ay 1.456 trillion pesos ang kanilang target collection. Mas mataas ng 20% kesa sa buwis na nakolekta nung nakaraang taon. Judy. Maraming salamat, Claire.